Magandang gabi. Ako si Mark Christine ng BSC 2 Y1-1. At ngayong gabi, papaliwanag ko sa inyo ang iba't ibang mga topic na ihinanda ko para sa inyo. Kaya sana, gustuhan nyo. Una, pag-usapan natin ang unang topic. So, una natin pag-usapan ang tungkol sa unang stage or stage 1, which is ang basic trust versus mistrust. Sa yugtong ito, natututo ang mga sanggol na magtiwala sa kanilang mga tagapag-alaga kung natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangailangan tulad ng pagkain at kaligtasan. Kung hindi, nagkakaroon sila ng kawalan ng tiwala sa mundo. So kapag di naibigay yun, nagkakamistress sila. Ang pangalawang stage naman ay ang autonomy versus shame. Dito, nagsisimulang maging mas independent ang mga bata. Kung sila ay pinapayagan at sinusuportahan, nagkakaroon sila ng tiwala sa kanilang kakayahan. Kung hindi naman, maaaring magduda sila sa kanilang sarili. Sumunod naman ay ang initiative versus guilt. Sa yugtong ito naman, natututo na ang mga bata na magsimula ng mga aktibidad at magpanggap na mga tao or naglalaro sila. Kung sila ay pinayagan, nagkakaroon sila ng kumpiyansa. Kung hindi, maaaring makaramdam naman sila ng guilt o pagdududa naman sa kanilang kakayahan. Pangapat naman ay ang industry versus inferiority. Dito naman, natututo ang mga bata ng mga bagong kasanayan at kaalaman sa paaralan. Kung sila ay matagumpay, nagkakaroon sila ng sense of industry o kasipagan. Pero kung hindi, maaaring makaramdam sila ng inferiority o kakulangan. Dumako naman tayo sa ikalima, which is ang identity versus role confusion. Sa yugtong ito, hinahanap ng mga kabataan ang kanilang pagkakakilanlan. Kung matagumpay naman nila itong nakita, nagkakaroon sila ng malinaw na sense of self. Pero kung hindi nila ito makikita, maaaring maguluhan sila sa kanilang role sa lipunan. At ang ika-anim naman ay intimacy versus isolation. Dito naman, hinahanap ng mga young adults ang malalalim na relasyon. Kung makikita nila yon, magkakaroon sila ng malapit na relasyon or mas malalim. Kung hindi naman, edi makakaramdam sila ng isolation o pag-iisa. Dito naman sa pangpito, ang generability or stagnation. Ngayon, nagiging produktibo ang mga tao at taga-alaga ng susunod na henerasyon. Ang tawag doon, generativity. Pero kung hindi naman sila gagawa ng mga bagay na yun, makakaramdam sila ng stagnation o kawalan ng progreso. Kumbaga, na-stuck ang kanilang buhay dahil hindi sila gumawa ng paraan para makapagbahagi sa susunod na henerasyon. At ang panghuli ay ang ego integrity versus despair. Sa huling yugtong ito, tinitignan ng mga matatanda ang kanilang buhay. Kung sila ay nasiyahan, nagkakaroon sila ng sense of integrity. Pero kung talagang nakafocus pa rin sila sa nakaraan, makakaramdam sila ng despair o panghihinayang sa mga ginawa nila sa loob ng kanilang buong buhay. Oh, ayos ba? Unang topic pa lang yan. At umasa ko na may natutunan kayo. Tara, dako na tayo sa pangalawa. Ngayon, talakayin naman natin ang teorya ng cognitive development ni Jean Piaget. Ang teoryang ito ay nagpapaliwanag kung paano nagbabago ang pag-iisip ng mga bata habang sila ay lumalaki. Una dito ay ang tinatawag na sensory motor stage. Dito, natututo ang mga sanggol sa pamamagitan ng kanilang mga pandama at kilos. Halimbawa, natuto silang maghawak ng mga bagay at ilagay ito sa kanilang bibig upang tuklasin, di ba? Pangalawang yugto naman ay ang pre-preparational stage. Dito, nagsisimulang gumamit ng mga simbolo ang mga bata tulad ng mga salita, larawan, upang kumatawan sa mga bagay. Gayunpaman, nahihirapan pa rin silang intindihan ang mga pananaw ng ibang tao. Kumbaga, nagkakaroon na sila ng curiousness. Sumunod ay ang concrete operational stage. Sa yugto naman na ito, nagiging mas logical o logical ang pag-iisip ng mga bata. Natututo silang mag-isip ng mga konkretong bagay at intindihin ang konsepto ng konserbasyon. Tulad ng pag-unawa na ang dami ng tubig ay pareho kahit na ililipat ito sa ibang lalagyan.
Panghuli naman ay ang formal operational stage. Dito naman, nagiging mas abstrakto at lohikal ang pag-iisip ng mga kabataan. Natututo silang mag-isip ng mga hypothetical na sitwasyon at magplano para sa hinaharap. At yun, ang apat na cognitive development ayon kay John Piaget. Sana may natutunan kayo. Tara, dako tayo sa isa pa. Ngayon naman ay nakarating na tayo sa operant conditioning. Pero ano nga ba ang operant conditioning? Ang operant conditioning ay isang proseso ng pagkatuto kung saan ang mga pag-uugali ay pinapalakas o pinahihina batay sa mga kahinaan ng mga ito. So may dalawang pangunahing uri ng kahinaan. Una ang reinforcement at punishment. Dumako tayo sa reinforcement. Ang reinforcement ay tumutukoy sa anumang bagay na nagpapataas ng posibilidad na maulit ang isang pag-uugali at meron itong dalawang uri. Una ay ang positive reinforcement. Ito yung pagbibigay ng reward o gantimpala pagkatapos ng isang kanais-nais na pag-uugali. For example, binigyan ng candy ang bata kapag naglinis siya ng kwarto. Diba? Ang negative reinforcement naman ay ang pag-aalis ng isang hindi kanais-nais na stimulus pagkatapos ng isang kanais-nais sa pag-uugali. Ito example tinanggal ang mga maingay na alarm kapag bumangon na ang tao sa kama. Ayun. At ngayon naman, pag-usapan natin yung punishment. Ang punishment, ito yung tumutukoy sa anumang bagay na nagpapababa ng posibilidad na maulit ang isang pag-uugali. So, meron din yung dalawa. Meron positive at negative. Yung positive, ito yung nagbibigay ng hindi ka nais-nais na stimulus pagkatapos ng isang hindi ka nais-nais na pag-uugali. For example, nung bata tayo, pinapalo tayo dahil nakagawa tayo ng mali. Negative naman, ito yung pagtatanggal ng isang kanais-nais na stimulus pagkatapos ng isang hindi kanais-nais na pag-uugali. Ang example naman dyan ay kinukuha ang laruan ng bata kapag siya ay hindi sumusunod. Si B.F. Skinner naman ay gumawa pa ng isang eksperimento, which is yung Skinner box na tinatawag. Dito, pinag-aralan ng operant conditioning ay gumawa siya ng kahon na sa loob nito ay may isang hayop tulad ng daga o kalapati. Natututo ang mga ito na pindutin ang isang lever upang makakuha ng pagkain o tubig bilang gantimpala. So, sa pagtatapos, ang operant conditioning ay nakatulong upang matuto ang mga tao at hayop na baguhin ang kanilang pag-uugali batay sa mga kahihinatnan or the consequences kung tawagin. Ang teoryang ito ay may malaking impluwensya sa larangan ng psikolohiya or psychology na ginagamit sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng edukasyon at pag-aalaga ng bata. Yun lang. Ayan, malapit na tayo matapos. Kaya patuloy niyo sana akong samahan. Tara, nagmamadali na ako. Ngayon naman, ipapasadahan lang natin ang Cognitive Behavioral Theory. So, ang Cognitive Behavioral Theory o CBT ay isang uri ng therapy na naglalayong makatulong sa mga tao na baguhin ang negatibong pag-iisip at pag-uugali. Kumbaga para siyang counseling. Sa CBT, natututo tayo na kilalanin at palitan ang mga negatibong pag-iisip ng mas positibong pananaw. So, ito ay napaka-effective sa paggamot ng depression, anxiety, at iba pang kondisyon. Yun lang. So, ayan. Tapos na tayo. Ako ay umaasa na marami tayong natutunan sa gabi nito. Yun lamang. Sa susunod ulit.